Pagka sinabing gift, ito'y handog willingly na pagbibigay na tulad sa panahon ni Kristo na kanyang pinagmasdan ng mga nagbibigay o naghuhulog sa kabangyaman sa Marcos 12:41 hanggang 44. Kinalugdan ng Diyos ang babaeng bao na nagbigay kaysa mga mayayaman. Pero take note po, isang kabangyaman ang pinahintulutan ni Kristo sa loob ng templo na makikita. Isang box offering ang makikita lamang sa loob ng templo. Pag ang inyong simbahan higit pa sa isa sa kabangyaman o box offering o mga sangkatutak na mga box offering ang inyong makikita sa loob ng simbahan, ay kaibigan, umalis ka na sa relihiyon na yan dahil hindi kaligtasan ng kanilang ipinapangaral kundi bagkos pera-pera lang upang sila yumaman. Sila po ay mga bulag na taga-akay. Kaya po mga kaibigan at kapatid ko sa Panginoon, mag-ingat kayo sa mga ngaral o relihiyon na pira-pira lamang ang hangad at ang mga ito ang pagkakakilanlan na sila'y mga bulag na taga-akay. Lalo na ngayong undas o tinatawag nilang araw ng mga patay na naging tradisyon na taon-taon dito sa Pilipinas tuwing ika-1 at 2 ng Nobyembre. Marami na naman ang magkakapera. Una-una ang mga negosyante, ang pagbinta ng mga bulaklak, mga kandila, mga inuming nakakalasing, mga pagkain, at marami pang iba para dalhin daw di umano sa araw ng mga patay bilang pagtugon daw na tinatawag nilang fiesta ng mga patay. Ang pangalawang kumikita ng pera dito ay ang mga hired prayers na mga dumadalangin sa mga patay ng kaluluwa upang sumalangit daw nawa ang kaluluwa ng nasa impyerno. Ang tawag nila dito sa wari-waray ay ang paramatbat. At ang pangatlong kumikita dito ay ang ating kinagis ng relihiyon at ang mga ngaral na ang bawat pagpapamisa ng patay ay may bayad. Na alam na po natin doon sa mga nagsusubaybay at nagbabasa ng Biblia na pagka-relihiyon na po o patungkol sa Diyos ang pinag-uusapan ay dapat ito'y walang bayad. 2 Corinto 11:7. Ito po ay naging tradisyon kada taon. Alam nyo ba na ang mga ito ay pawang walang saysay at kabuluhan sa paningin ng Diyos? Buong akala ninyo kalulugdan kayo ng Diyos kapag ito'y inyong ginagawa? At iniisip ninyo pagka dinadalaw ninyo ang inyong mga mahal sa buhay na mga namatay na doon sa mga libingan, buong akala ninyo na nakikita ng mga kaluluwa ng mga patay ang pagdalaw ninyo sa kanilang puntod? Kaibigan, hanggang sa ngayon, ikaw ay nasa maling pananampalataya, naturuan ng maling paniniwala. Sapagkat sa Biblia ay talagang may maling pananampalataya. Pakinggan po ninyo, Titus 3:10. Ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway, ay takwil mo. Sa makatuwid, pagka sinabing maling pananampalataya, ito po ay maling relihiyon na nagtuturo ng mga tradisyon na pinapaniwala na utos daw ng Diyos. Ito po ay walang saysay at kabuluhan. Pakinggan po ninyo. Marcos 7:7 hanggang 9. Walang kabuluhan ng kanilang pagsamba sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Winawalang kabuluhan ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y mga katuruan ng tao. Sinabi pa ni Jesus, ang gagaling ninyo para lamang masunod ang inyong mga tradisyon, pinapawalang bisa ninyo ang utos ng Diyos. Amen. Ano ba ang katotohanan patungkol sa mga namatay na? Totoo ba na ang mga dumadalaw sa sementeryo ay nakikita kayo ng mga kaluluwa sa inyong pagdalaw sa puntod nila? Pakinggan nyo ang katotohanan ito. Ang mga ngaral 9:5 hanggang 6. Alam ng buhay na siya'y mamamatay, ngunit ang patay ay walang anumang nalalaman. Wala na silang pag-asa at nakakalimutan ng lubusan. Nawawala pati kanilang pag-ibig, pagkapot at pagkainggit. Ano pat wala silang namamalayan sa anumang nangyayari sa mundo. Amen. Malinaw po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sa huling bahagi ng talata ay sinasabi,
Ano pat wala silang namamalayan sa anumang nangyayari sa mundo? Nang ibig sabihin, wala nang saysay at kabuluhan ang pagpunta mo sa puntod ng namatayan dahil ang patay ay wala na silang namamalayan o may alam pa man kung ikaw ay dadalaw sa kanyang puntod. At kailanman ay di na sila makakabalik sa mundo. Pakinggan niyo ang katotohanan ito. Job 7:9. Tulad ng ulap na napapadpad at naglalaho, kapag namatay ang tao, di na sila makakabalik sa mundo. Job 7:10, siya'y hindi na babalik pa sa kanyang bahay, ni malalaman pa man niya ang kanyang dako. Copyright disclaimer. All information of this channel is not forced upon anyone. Credits to the owners of all media used here. Article 10 of Human Rights 1998, Freedom of Expression. Everyone has the right to freedom of expression, includes internet and social media, to hold opinions and impart information and ideas without interference by public authority.